Magandang araw po sa inyong lahat at tayo po ay magsisimulang mag-aral muli ng aralin natin ng banal na aklat ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya welcome po sa inyong lahat, doon po sa lagi nang dumadalo dito at doon po sa mga bago, kayo po ay wine-welcome namin lahat. Welcome po sa inyong lahat sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos. Welcome po. Ito po ang lagi nating tatandaan. Ang sabi po ng ating Panginoon Diyos, "You will find me when you search for me with all of your heart." Malinaw po yan. Yan po ang pangako sa atin ng Diyos, na kung siya ay hahanapin natin ng buong puso, siya po ay ating matatagpuan. Siya po ay ating makikita. Kaya po sa pag-aaral natin, kailangan po buong puso tayong mag-aral, tayo po ay ating intindihin at alamin ang mga karunungan ng Diyos na ipinamana niya sa atin. Kaya ngayong araw na ito, sisimulan po natin ang bagong pag-aaral. Bago po tayo magsimula, tayo po ay tumayo. Yung pong makakatayo ay tumayo. Yung pong hindi makatayo, okay lang po, manatili po kayong nakaupo. Sarado po natin ang ating mga mata. Taimtim po tayo na manalangin sa ating Panginoon Diyos nang tayo ay bigyan niya ng kalakasan at karunungan. Ama, marami pong salamat muli sa iyong tapat na pagtubay sa amin, sa aming pag-aaral. Tunay, Ama, ikaw ay napakabait sapagkat binibigyan mo kami ng pagkakataon. Lahat ng pagkakataon, Ama, ay ibinibigay mo sa amin upang matutuhan namin ang iyong mga aralin at mapasa amin, Lord, ang kayamanang ipinamamana mo sa amin. Salamat muli, Ama, sa iyong pagmamahal sa amin, sa iyong pag-aaruga sa amin, at sa lahat ng bagay po. Ikaw po ang naging tanglaw namin sa aming pag-aaral. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral sa araw-araw. Marami pong salamat, Ama, sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Okay, tignan po natin ito. Ngayon po, volunteer surprise. Welcome to everyone to our family Bible study. Praise the Lord po. To God be the glory. Kami po ay tuwang-tuwa at muli tayong nagkita at muli tayo pong mag-aaral ng salita ng Diyos. Uulitin ko lang po, ang pag-aaral po natin, ang gagawin nating batayan, basihan o tatayuan natin ay ang salita ng Diyos. Hindi po ang opinyon ko, hindi ang opinyon nyo, hindi ang opinyon ng kapitbahay natin o sino man. Kundi po kung ano ang nakasulat sa salita ng Diyos. Ito po, uulitin ko, ang gagawin nating batayan, ang gagawin nating basihan, at ang gagawin nating katayuan. Dito po tatayo sa katotohanan ng Diyos na nakasulat doon sa kanyang banal na salita. Sinasabi po niya na masasagot lahat ang ating katanungan na nakasulat sa aklat. Ngunit sinasabi rin po niya na meron siyang mga bagay na kanyang ikinukubli sa atin sa ngayon. Yun po ay sa kanyang kadahilanan at hindi po nating maaaring questionin siya kung bakit niya ginagawa yun. Siya po ang Panginoon natin, siya po ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Kaya sinasabi niya po dito, the secret things belong to God. But those things which are revealed belong to us and our children. Dito po sinasabi ng Diyos na yung mga bagay na gusto niyang ikubli, nasa sa Kanya yun. Sa Kanyang dahilan. Ngunit ang mga bagay na Kanyang ipinahayag sa atin, Kanyang inireveal sa atin, yun po ay para sa atin at sa ating mga anak. Ngunit dito po, basahin natin sa Proverbs po, sinasabi na kaluwalhatian ng Diyos ang itago ang isang bagay. Ngunit kaluwalhatian po ng mga hari na ito ay hanapin. Ang mga hari po tinutukoy dito sa aking pagkakaalam ay tumutungkol po sa atin. Sapagkat kapag tayo po ay na-born again na, tayo po ay magiging anak niya. Adopted children po tayo ng isang hari. Sa makatwid, meron din po tayong pagkahari sapagkat tayo ay anak ng hari. Kaya dito po sinasabi yung mga anak niyang tumanggap sa kanya at sumusunod sa kanya, yung po ang mga hari at sinasabi niya kadakilaan natin.
kung hahanapin natin yung mga bagay na magpapasiya sa atin para malaman natin kung ano ang bagay na yon. Kaya po sa pag-aaral natin, ang ating Diyos po ay tuwang-tuwa, kaya bibigyan niya tayo ng kadakilaan kung tayo po ay magsisikap na hanapin at pag-aralin, maski na po yung mga bagay na kinukubli niya. At siguro po sa ating paghahanap, tutulungan niya tayo at bibigyan niya tayo ng pagkakataon na malaman kung ano yon, kung tayo po ay handa ng malaman ang mga bagay na makadiyos. Tuloy po tayo. Ngayon po, ang pag-aaralan natin ay ang tao. Para po malaman natin kung sino tayo, ano po ang dahilan at nandito tayo, ano po ang dapat gawin natin. Kailangan pong malaman natin kung sino tayo. Dahil kasi kung hindi po natin alam yon, hindi natin malalaman ang dapat natin gawin. Kaya po ngayong araw na ito, pag-aaralan po natin ang tao, sino siya, bakit siya narito, at ano ang dapat niyang gawin. Okay, narito po tayo, the creation of man, ang paglikha ng tao. Tignan po natin. Nung nilikha, para malikha po ang tao, ito po ang kailangan. Ito po ang formulang ginawa ng Diyos para likhain ang tao. Ito po, the fusion. So makikita po natin dito, fusion. Ang ibig po sabihin ng fusion ay paghahalo o pagsasama. Kaya pinagsama niya po ang material at ang immaterial. Yan po ang sinasabi diyan. Material and immaterial. Tingnan po natin ito. So 1 plus immaterial po. Yan po ang sinasabi dito. So physical body at saka life-giving breath of God. Yan po ang pinagsama ng Diyos. Isang material at isang spiritual dahil hininga po yun ng Diyos. Okay, tuloy-tuloy po tayo dito. Ang material po ay ang ating physical body. Ito pong katawang ito pong hugis ng katawan natin, ito po ang physical body. At yung immaterial naman, yung po ang life-giving breath of God. Ito po ang hininga ng Diyos. Ang sabi po dito, ito po ang pagsasamahin ng Diyos, yung material, yung wala pong buhay, at yung hininga niya na may buhay. Pag pinagsama po itong dalawang to, tayo po ay magkakaroon ng buhay. Tignan po natin. Ito po, ayan po ang, so 1 tsaka 1 plus 1 equals, ito po ang magiging resulta natin, living soul. Kaya kung isang material po at isang spiritual hininga ng Diyos, ang pinagsama, ang mangyayari po o kalalabasan niyan ay living soul. Ang ibig kong sabihin, human being. Tayo po yun. Kaya dito, makikita natin dito, sinabi po sa Genesis 3:19, and the Lord formed man of the dust of the ground. At ang Diyos hinubog ang tao sa lupa, o galing sa lupa, at ito ay kanyang hiningahan, and breathed into his nostrils, and man became a living soul. Nung hiningahan niya po, yung lupang pinorma niya, ito po ay naging buhay na tao. Tayo po yon, human being. Kaya ayan po ang ginawa ng Diyos, ayan po ang formula ng Diyos kung paano tayo naging tao. Ito po, titignan naman natin. So, ulitin ko lang po dito, sinabi po ng Diyos, sinabi po nakasulat sa Kanya, and the Lord formed man of the dust of the ground. So, kumuha po siya ng putik, yung po ang ginawa niya, at tapos po ito ay pinorma niya. Now, yung pagkakaforma po, hindi ko alam. Pero sinasabi lang po dito, tinortihan niya yung putik, at pagkatapos po, hiningahan niya, and breathed into his nostrils, hiningahan niya sa ilong, and man became a living soul. At tayo po ay naging tao. So malinaw po yan, sinasabi po yan sa kanyang aklat, at makikita po natin ang reference natin, Genesis 2:7. Ngayon po, sa pag-aaral po natin ng tao, pag-aaralan po natin ang mga nadidinig natin kaluluwa o soul, at madidinig po natin na ang salitang espiritu na sinasabi na tinuturo ng iba na nasa sa atin daw. Ngayon, ang pag-aaral pong ito ay maselang. Dahil kasi po, hindi traditional ang turo
na ituturo ko sa inyo. Ang traditional na turo nila ay meron daw ipinasok sa atin ng Panginoong Diyos na espiritu. At yung espiritu na yun, yun ang nasa katawan natin at nagpasok din daw po siya ng kaluluwa. So, napakahirap pong intindihin ang mga turo ng iba. Kaya ang gagawin po natin, pag-aaralan natin ang kanyang salita. Ngayon, ako po'y nakikiusap sa inyo sa parting pong ito, may kahirapan at napakaselang na pag-aralan sapagkat hindi po ito ang ordinary nyong nadidinig o kinalakihan nyo na natutuhan nyo sa inyong mga magulang, sa pare o sa ibang mga ministro o pastor o iba pa. Ang ituturo ko po sa inyo ay idagdag nyo lang sa karunungan nyo at piliin nyo kung ano ang tama. Kaya po, may lapis at papel kayo, ihanda nyo lang po yan, ilista po ninyo ang mga verses na gagamitin natin at ang mga katanungan. Magaganda pong katanungan sasagutin natin dito marahil hindi po natin malulutas lahat ang katanungan sapagkat ang issue pong ito o pagtatalong ito hinggil sa tao, hinggil sa kanyang espiritu o kaluluwa ay matagal na pong pinagtatalunan ng iba't ibang sekta at iba't ibang reliyon. Pag-aralan nyo po lahat ng aking tinatanong sa inyo, huwag po kayo kaagad maniwala sa akin. Ang inihiling ko lang po pag-aralan ninyo at tignan ninyo, i-verify ninyo, suriin ninyo ang salita ng Diyos kung tama ang aking sinasabi. Kaya ang ibig ko po sabihin sa inyo, idagdag nyo lang po ito sa mga alam nyo na at piliin ninyo kung ano ang pinakamalapit sa katotohanan. Hindi ito po ang magpapahiwalay sa atin. Iisa lang po tayo, kailangan po ang mind natin, iisa lang na ang kaligtasan po natin ay mula sa ating Panginoong Hesukristo lamang. Ngayon, may mga pag-aaral sa Bible na magkakaiba-iba tayo ng paniniwala. Okay lang po yun na magkaiba tayo ng paniniwala, ngunit nagkakaisa tayo sa paniniwala na ang ating kaligtasan ay mula lang sa ating Panginoong Hesukristo. Kung doon po tayo nagkakaisa, magkakaisa po tayo maski na magkakaiba ang ating paniniwala sa iba't ibang doktrina o turo ng mahal na aklat ng ating Panginoong Diyos. Nagkakaintindihan po ba tayo? Again po, very sensitive ito, kaya magsikap po tayo na intindihin natin, ihandaan lapis at papel, at isulat ninyo. At kung meron kayong katanungan, itanong nyo po sa akin, ibigay ninyo sa moderator natin, at i-email niya sa akin yon, o kung gusto nyong i-email sa akin, hingin nyo lang sa kanya ang email address ko, at sasagutin ko po ang inyong katanungan. Ngunit ngayon, sa araw na ito, pag-aaralan natin ang tao, pag-aaralan natin ang sinasabi nilang kaluluwa, pag-aaralan natin ang sinasabi nilang espiritu, para maintindihan po natin. Ready na ba kayo? O sige po, balik tayo sa ating pag-aaral. O sinasabi po dito, the man was not a soul waiting for a body. Yung bang katawan po natin ay naghihintay ng isang kaluluwa o ng isang espiritu? Actually po, number 2, tignan natin, no soul was put into his body, but life-giving breath of God. Yung pong turo ng iba, sinasabi nila na ang kaluluwa natin ay yung hininga ng Diyos na ibinigay sa atin. Maaari pong tama sila, yun ang pagkakaintindi nila. Ngunit, wala po akong makitang katibayan na yung hininga ng Diyos ay espiritu natin o kaluluwa natin. E yan po ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit sa pagpapatuloy ng ating pag-aaral. Ito po ang creation ng Diyos, God's creation. So, kinreate ng Diyos doon sa ikalimang araw ang mga animals, ang sea, ang air, and everything. Sa ika-anim na araw po, kinreate niya ang tao. At nung na-create po ang tao dito, ang ginamit niya para mabuhay ang tao ay ang hininga niya. Binigyan niya o hiningahan niya ang tao, ang lupang pinorma niya po at ito ay naging tao. Doon po sa mga animals, hindi po dinescribe kung paano kinreate ni Lord, pero masasabi po natin na katulad din sa atin na hiningahan niya rin yung mga animals at yung po ay nagkaroon ng buhay. Yan po natin makikita sa Genesis 2:7, pakisulat lang na po ninyo
at Genesis 7:22. Makikita nyo po na ang tao at ang hayop ay binigyan ng hininga, buhay na hininga ng Panginoong Diyos. Again, pag-aaralan po natin at i-verify natin, susuriin natin para makita natin kung ano ba itong hininga na ito. Ito ba ay kaluluwa o ito ba ay espiritu? Alright, ngayon, tignan po ngayon natin ito. Ito po ay isang larawan at pinakikita po dito ang iba't ibang brain o utak ng kanyang creation. Kung titignan po natin, ito po ang utak ng tao, ito po ang utak ng tiyonggo, ito po ang utak ng aso, at ito po ang utak ng isda o whale. Ngayon, kung titignan nyo po yan, magkakaiba. Sa hugis lang, magkakaiba na sila. At ngayon, yung function po niyan, pag-aaralan natin, magkakaiba din. Alright? Kaya dito po sinasabi dito na ang human brain lang po ang na-design ng Diyos na different po doon sa mga animals. Ito po ang dahilan. Ito po ang pagkakaiba ng design. Ang disenyo po sa utak ng tao at ng mga hayop, tiyonggo, aso, at ito pong isda. So, magkakaiba po ang design ng kanilang utak at ang kanilang pag-iisip. Sa magkatwid po, iba-iba ang kanilang ginagawa. Kung titignan po natin, dito po sa parting to, human po ito. Sa parting po ito ay animals, mga hayop. Dito po sa human, tayo po yun, human being po. Ito po, sinasabi dito na yung utak natin, ito pong utak natin ito, ay nakakapagsalita ng salita. Nakakasulat din po yan, marunong sumulat. At ito nakakabasa at nakakapag-type po. Nakakapag-type sa makinilya. Ang utak po natin, binibigyan tayo ng kakayahan para makapag-draw ng pictures. Maisalarawan natin yung nasa isip natin. Ang utak po natin ay may kapasidad na mag-design o mag-ukit o gumawa o ng bahay, ng anuman. Ang utak po natin ay nakadesign para magkaroon ng kapasidad na magdasal at kumanta. Ang utak po natin ay hinugis at ginawa ayon sa kakayahan na tayo po ay makilala natin ng Diyos at makausap natin ng Diyos. Ang utak po natin ay dinesign ni Lord na merong higher intelligence, mas mataas na talino kaysa hayop. Ang hayop po naman, ang utak nila, hindi po sila makakapagsalita, hindi po sila makakabasa tulad ng tao, hindi rin po sila makakasulat tulad ng tao, hindi rin po sila makakapag-type o makakapag-makimilya tulad ng tao, hindi po sila makakadraw o gumawa ng drawing po o picture, hindi sila makakapag-design, hindi sila makakabuild tulad ng nagagawa ng tao, ng mga skyscrapers, mga bahay, etc. At ang hayop po, hindi rin po sila makakakanta at hindi po sila makakapagdasal tulad ng tao at hindi nila makikilala at hindi nila kilala ang Diyos. Wala pong kapasidad ang utak nila para magawa yung ginagawa ng utak ng tao. Sila po ay hindi sinasabi na created in the image of God, pero tayo po, sinasabi po sa banal na aklat na ang tao po ay nilikha ng Diyos na katulad niya. Hindi po katulad physically o sa anyo niya, pero tayo po ay katulad ng Diyos sa kanyang katangian. Marunong tayo magmahal, marunong tayo makipag-usap sa Kanya, meron tayong sariling desisyon. Yun po, ang mga katangian po ng Diyos, meron din po tayong katangian. Kaya po, nakikilala natin ang Diyos, meron tayong kapasidad na makilala ang Diyos, at meron tayong kapasidad na mag-worship kay Lord, sambahin Siya, purihin Siya, at tayo po may kapasidad na humingi ng tawad sa Kanya o makipag-usap sa Kanya, at meron po tayong kapasidad na magdasal sa Kanya at kausapin Siya hinggil sa ating mga problema o anumang bagay. Ang hayop po, wala pong kapasidad tulad ng mataas na karunungan na binigay ng Diyos sa tao. Kaya yun po ang unang-unang pagkakaiba ng hayop sa tao o ng tao sa hayop. At bukod doon po, ang pagkakaiba nila ay sa katawan din, sa body build po. Iba ang katawan ng tiyonggo, ng aso, ng isda,
at iba rin ang katawan ng tao. Kaya po dito, ang makikita lang natin na pareho sila, ang pagkakaugnay lang po nila, ang papareho lang po sila doon sa pagkabuhay na ang ginamit ng Diyos ay ang kanyang life-giving breath o ang kanyang hiningang nagbibigay ng buhay. Dito po makikita natin breath of life in both man and animals. Ito po, papatunayan natin na ang hayop at ang tao, iisa ang nagbibigay ng buhay sa kanila. Ang nagbibigay ng buhay po sa hayop at tao ay ang hininga ng Diyos. Ito po, sinasabi sa Genesis 2:7, "And the Lord God formed man of the dust." Ito po yan, makikita natin. At ang Diyos ay hinubog ang tao sa pamagitan ng clay o ng putik. At pagkatapos po ang ginawa ng Diyos, and breathe into his nostrils, what? Ano po ang ginamit ng Diyos? Yung hininga niya, breath of life. And man became a living soul. At ang putik na yon na hinulma niya, nang hiningahan niya yon, ito po ay naging tao, human being. Ngayon, dito po sa Genesis 7:21-22, ito po sinasabi niya sa mga hayop, "And all of the flesh died that move upon the earth." Ito po, kinikwento ito ng Diyos nung panahon ni Noah. Alam po natin, nung panahon ni Noah, nagkaroon po ng malaking dilubyo o baha. At ang lahat po ng buhay na ginawa niya, lahat ng bagay na may buhay na ginawa niya ay namatay. Tao, hayop man. Lahat po ng bagay na may buhay. Kaya sinasabi po dito, and all flesh died. Kaya lahat ng may laman o may katawan o may hininga that move upon the earth, yung pong both of fowl, cattle, and of beasts, and of every creeping thing. Lahat po ng bagay, lahat ng hayop po na nasa lupa, pati ang tao, sinabi po dito, pati po gumagapang, sinabi po dito, and every man, all in whose nostrils was the breath of life, died. Lahat po ng mga taong may hininga, mga creature na may hininga, na nilikha niya, lahat po yun ay namatay. Ayan po ang sabi diyan. Uulitin po uli natin ito sa ating pag-aaral. Ngayon, ang tao po at ang hayop magkaiba din sa kanilang cell. Napag-aralan po natin ang cell. Ang katawan po ng tao ay punong-puno ng cell. Ang cell po, ito po pakikita ko sa inyo, ito pong cell na ito, ang simula po nito, hindi nila malaman kung saan ang galing ito. Pero ang cell po, yung po ang nagbibigay ng instruction o utos kung paano magagawa ang tao sa buo niyang katauhan at ganon din sa hayop. So ang hayop meron siyang kanyang cell at ang tao po merong cell. Itong drawing na ito, makikita nyo po dito, ito lang po nakikita natin kasi dinrawing na lang yan. Pero yung cell po, hindi natin makikita sa ating mata. Kailangan po gumamit tayo ng microscope. Itong pong mga cell na ito po ang gumagawa ng katawan ng tao, lahat ng parte ng katawan ng tao, mata, ilong, bibig, etc. hanggang siya ay maging isang malaking tao. Ganon din po sa hayop. Sapagkat ito po, ang tawag po dito ay living cell. Ito po ay mga buhay na cell kung tawagin natin, at sila po nagduduplicate o nagre-replicate. Nagmumultiply po yan, nagsasama-sama yan. Yan po ang gumagawa ng ating katawan, ng ating mga internal organs po, yung mga organ natin sa loob ng ating katawan, kamay, mata, ilong, bibig, paa, buhok, everything po. Yan po ang trabaho ng mga cells sa body natin. Kaya tayo po ay mag-iingat at alagaan natin ang katawan natin, sapagkat kung hindi natin naalagaan ang ating katawan, madaling mamamatay ang cell na yan. At pag naghina na po ang cell na yan, tayo po ay manghihina na rin at tayo po ay magkakasakit. Kaya alagaan po natin ang ating katawan para sa Diyos, nang sa gayon ay mapaglingkuran natin siya. Kaya dito po makikita natin, maski na po sa cell o sa composition ng body o sa binubuo ng katawan ng tao at ng mga animals po, ng mga hayop, magkaiba din ang kanilang cell. Okay, ang cell po na yan, merong DNA. Yan po ang tawag dyan. Ang tawag po dyan ay
deoxyribonucleic acid, DNA. Yan po ang tawag nila dyan, na meron pong instruction sa bawat cell kung ano ang gagawin nila. Hindi po ba nakakapagtaka, saan po nang galing ito? Saan po nang galing yung cell na yan? Wala pong makapagsabi. Ni mga scientist po, di na malaman kung saan nang galing yan. Pero tayo pong mga Kristiyano, iisa lang ang kasagutan yan. Yang bagay na yan po ay galing sa ating Panginoong Diyos. Wala nang iba, sapagkat siya po ang creator ng langit at lupa at lahat ng bagay sa buong mundo. Kaya dito po, pinakikita dito natin, physically different according to its kind. Okay, tayo po, ang hayop po at ang tao ay magkakaiba. Magkakaiba po tayo sa ating physical structure o sa ating katawan o sa hugis ng ating mukha at iba pa. Physically po, sa material na bagay, ngunit tayo po ay iisang uri lang. Ang tao po ay tao, ang hayop ay hayop. Sa tao po, magkakaiba po tayo, hindi tayo eksaktong magkakapareho. Merong matangkad, merong mababa, merong mataba, merong payat. Magkakaiba po tayo lahat, ngunit iisa po ang uri natin. Yun po ang sabi ng Diyos. Tayo po ay dadami at magkakaiba-iba tayo ng ayos natin, ngunit ang uri po natin ay iisa lang. Ganun din po sa hayop, iisa lang din ang uri nila. Mari po ang isang aso ay malaki tulad ng Great Dane. Meron po isang aso na tawag natin na Chihuahua na maliit. Pero sila po ay aso din. Sa physical feature po, magkaiba sila. Sa katawan, sa ayos po. Ngunit ang uri nila o pinanggalingan nila ay iisa. Ano po yun? Aso din. Kaya sa atin po, tao tayo, kaya magkakaiba tayo sa physical, sa physical law, pero sa uri natin, iisa lang tayo. Ang katutubo natin ay pagiging tao. Ito po ang katibayan. Sinabi po dito sa Genesis 1:11, "Then God said, let the earth bring forth grass." Hayaan natin ang lupa ay magbigay ng mga damo, mga herb po, mga halaman po na mag-yield ng mga binhi at mga prutas na puno po na magbibigay din ng mga prutas according to its kind. Ito, makikita nyo po, according to its kind. So, maski na puno po, ang mangga po hindi magbubunga ng apple. Ang apple po hindi magbubunga ng ubas. Pero sila po ay magkakaiba. Minsan po, magkakaiba lang sila doon sa bunga nila. Merong isang punong mahitik ang bunga. Merong isang puno naman na napakahirap magbunga, pero iisa ang uri nila, galing sila sa puno o sila ay halaman. Dito mo lang po sa Genesis 1:12, "And the earth brought forth grass," yan po, "according, and yields seed according to its kind, and the tree yields fruit," etc. Ganun din po yan na makikita natin. Dito po sa Genesis 1:21, sinasabi po dito, "So God created great sea creatures." So gumawa siya ng mga hayop doon, creatures po, living creatures doon sa dagat na gumagalaw, "with which the waters abounded according to their kind." So maski na doon po sa dagat, iba-iba po ang makikita nating mga namamahay sa dagat, mga isda, mga pating, mga whale po, marami po tayong makikita. Iba-iba po ang laki nila, iba-iba ang anyo nila, ngunit iisa lang po ang uri nila. Sila po ay isda. Dito po sa Genesis 1:24, "Then God said, let there bring forth living creature according to its kind." Dito po pinakikita ulit ang mga creature po na ginawa niya ay magbubunga lang o magmumultiply lang ayon sa kanilang uri. Kaya dito po may mga cattle, creeping things, mga beast po, kabayo, kalabaw o ano pa, pero sila po ay nagbumultiply at dumadami ayon sa kanilang uri. Dito po sa Genesis, sinabi rin dito, "And God made the beast." Ginawa din ng Diyos ang mga beast o mga hayop sa lupa according to its kind. Kaya po kung sasabihin po ng mga ibang tao na nagtuturo ng evolusyon, huwag po kayong maniniwala doon, sapagkat may nakita na po ba kayo na tao na nag-anak ng tiyonggo? May nakita na po ba kayo na tiyonggo na nag-anak ng tao?
Tunay po, mga kasinungalingan lang ang itinuturo, maski po doon sa aralan natin, sa paaralan po, tinuturo nila ang evolution. Wala pong katotohanan yan, yan po ay malaking kasinungalingan. As nasabi nilang evolution, halimbawa po, isang tao nga, pinanganak na maliit, yung isa pinanganak na malaki, yung po, ang uri po nun ay tao din, ganun din po sa hayop. Kaya, ang pagbabago po ay doon lang sa kanilang anyo, ngunit ang kanilang lahi, ngunit ang kanilang uri ay pare-pareho. Kung galing isang bagay sa hayop, hayop din ang magiging bunga, at kung galing isang bagay sa tao, tao rin po ang magiging bunga. Maliwanag po ba? Ilista po ninyo yan, at kung meron kayong tanong, isulat nyo lang po sa amin o pag-uusapan nyo yan ng inyong moderator sa pag-aaral. Dito po naman, yung soul po, kaluluwa. Ang kaluluwa po sa salitang Hebrew ay nefes. Nefes po ang tawag dyan in Hebrew. Ang living soul, nefes, kaya. Yan po ang ibig sabihin niya. Ngayon, ito pong soul na ito ay minsan po o karaniwan po nagkakapalit ang meaning niyan na ang ginagamit ay ang mind o ang ating utak. Kaya dito po, ang soul po ginagamit na buhay, 119 times po ginagamit na ang salitang soul ay buhay. Pero instead na buhay ang sinasabi nila, instead na life ang sinasabi nila, ang sinasabi nila ay soul. Katulad po kay Peter sa New Testament, nung nagsalita po si Peter sapagkat siya sinapian ng mahal na o nilukuban ng mahal na Espiritu Santo, nagsalita siya about God at marami po ang naakit na pumunta sa simbahan. Mahigit na 3,000 po. At sabi po doon, mahigit na 3,000 kaluluwa ang naging dami ng mga naniniwala sa ating Panginoong Diyos. Dito po sinasabi din na ang kaluluwa, ginagamit din po yun as person na tao. Na 29 times po doon sa numbers makikita natin yan. Ginagamit din po ang kaluluwa na ang ibig lang sabihin ay yung utak natin. Alright? Ginagamit din po ang living souls. Ginagamit nila ang salitang living soul, pero ang ginagamit po nila doon ay heart. Heart po ang ibig sabihin nila, pero pinapatungkol po yun sa kaluluwa. Ganun din po sa creature, ginagamit po nila ang soul, pero ang ibig lang sabihin ay creature. Yun po, 9 na beses na ginamit sa Genesis 1:21, etc. po. At ginagamit din po ang kaluluwa, ang ibig lang sabihin ay kaluluwa, o ibig lang sabihin ay katawan. Yun din po ang sinasabi. Ginagamit din po ang soul, para ang ibig sabihin nila ay ang tao, pero soul po ang ginagamit nila. Ginagamit nila na ang katawang patay ay soul din. Kaya dito po, marami pong question o malilito po tayo sa iba't ibang paraan na ginagamit nila ang kaluluwa. Na nabibigyan po ito ng ibang meaning, kaya po ang turo po magkakaiba sa mga maraming sekta, reliyon o simbahan. Pero tayo po, pag-aaralan po natin yan, at ito po ay dunong na magkakaroon kayo at kayo po ay matututuhan ninyo na piliin kung ano ang pinakamalapit na totoo. Ganun din po dito, ang espiritu po ay ginagamit, instead na mind ang gamitin po, ginagamit nila spirit. Ginagamit nila, kung mag-iisip ka, ang ginagamit nila spirit. Sa pag-aalala po ng isang bagay, para maalala mo isang bagay, ginagamit nila po ang spirit doon sa remembering. Pag nalulungkot po ang isang tao, ginagamit nila din po ang spirit, na ang espiritu daw po niya ay nalulungkot. Ganun din po kung hindi maganda o siya ay nahihirapan, discomfort, sinasabi rin po yung espiritu niya ay naghihirap. Ganun din po sa humility, pagpapakumbaba, ginagamit po dyan espiritu, pero ang ibig sabihin po ay yung act ng pagpapakumbaba. Ganun din po sa jealousy, yung jealousy, pagsiselos, doon po sa pride nila, sa taas po ng kanilang pride, yung po ginagamit dyan, yung spirit. Doon po sa repentance, spirit din po ang tinutukoy nila. Pagiging malungkutin po o kawalan ng pag-asa, despair, ang ginagamit din po dyan ay spirit. Ang bitterness po,
Kung may masama kayong loob, sinasabi po natin na ang espiritu ko ay malungkot. Ang espiritu ko ay nagngingit-ngit. Yun po sinasabi niyan. Dito po, hate po, ganun din. Kung halimbawa ang tao po ay may masamang emosyon o meron siyang galit doon sa kanyang kapitbahay, ginagamit po ang spirit, pero ang ibig pong sabihin niya ay hate. Ginagamit din po ang spirit na sinasabi o pinaliliwanag niya ang buong katauhan ng tao. Yung buong katauhan po ng tao ay tinatawag din nilang spirit. Kaya dito po makikita natin at tuloy-tuloy ang pag-aaral natin na ang espiritu at ang kaluluwa ay mga words lang. Ito po ay mga katagalang at hindi po ito isang entity o isang bagay o isang nilalang na nasa loob ng ating katawan. Kaya po sa totoo lang, sa ating pag-aaral, mapag-aaralan po natin na wala naman talagang espiritu na ginamit ang Diyos para papasukin sa katawan natin o kaluluwa. Pag-aaralan po natin yan. Magtuloy lang tayo. Ihanda nyo po yung lapis at papel at itanong nyo sa akin kung ano ang inyong mga katanungan at mga bagay na hindi ko na ipaliwanag ng mabuti. Dito po, tingnan po natin ang katawan ng tao. So dito po sinasabi na ang katawan ng tao ay solid matter. Ayan po, solid po, ibig kong sabihin, nahahawakan po yun. Sapagkat nahahawakan po, tayo, may batas din po sa ating physical na mundo. Meron po din natawag tayong natural laws o physical laws na kailangan po sundin natin. It is designed to exist. Kaya ang katawan po natin ay hanggang dito lang sa ating mundo. Hindi po natin pwedeng dalhin ang katawang ito doon sa kalangitan. Hindi po pwede. Hindi po tayo mabubuhay doon na ganito o madadala sa kaharian ng Diyos itong katawang nating lupa na nandito sa ating mundo. Kailangan po ito ay mabago. Ngayon, sinasabi din po dito na ang katawang ito ay temporary lang. Ito po ay babalik din sa lupa at ito po ay mabubulok sa ating pagkamatay. Kaya lahat po tayo ay isa dahil lahat po tayo ay mamamatay, ay may panahong appointment to death. Meron po tayong appointment na mamamatay tayo ayon sa sinabi ng Diyos bilang kapurusan sa ating mga kasalanan at yung katawan pong ito ay mabubulok. Kaya po hinihintay natin ang ating Panginoong Hesukristo na bumalik upang mabigyan niya tayo ng bagong katawan na hindi na mamamatay at hindi na mabubulok. Ngayon po, sa katawan po ng tao, ito po ay mayroong utak. Alam po natin yan, ang hayop may utak, ang tao po may utak. So, yung po ang naka-built-in sa katawan ng tao, nandito po sa ulo na natin, ang utak na yan. Ngayon, yung utak pong yan ay may tatlong gawain. Yung gawain po niyan, hindi natin makikita tulad ng espiritu o kaluluwa. Kaya po, sinasabi nila, instead na yung mind natin ang ginagamit nila, ang ginagamit po nila ay salitang espiritu o kaluluwa sapagkat hindi po natin nakikita. May mga gawain po ang mind natin na hindi natin nakikita. Makikita lang po natin ito kapag ito na ay lumalabas sa katawan. Kung halimbawa, ang mind ko po may galit ako sa isang tao, hindi mo makikita yon hanggat hindi ikinikilos ng aking katawan. Doon mo lang makikita yon. Kaya yung mga hindi nakikita, sa aking palagay po, binibigyan nila ng bagong salita na kaluluwa o espiritu. Tignan po natin dito. So, ang utak po ng tao ay may kapasidad, may kakayahan pong mag-analyze, to analyze. Ang utak po natin nakakapag-aral na iisip niya lahat and everything, pero hindi natin nakikita. Ngayon pa lang nakakapag-isip ako na hindi nyo nakikita. Hindi po ba? Yung mga susunod na sasabihin ko, hindi nyo nakikita. Pero pag sinabi ko na yung salita, makikita nyo sa aking katawan na sinabi ko yun. Ganun din po, ang utak po natin ay mayroong kapasidad o kakayahang mag-decide kung ano ang gustong gawin ng katawan ko.
Kaya yung mind ko po, kung halimbawa nag-decide po akong pumunta sa market o manood ng sine, hindi mo alam na yun ang aking nasa utak. Pagkat yung nasa utak ko, hindi mo mababasa. Invisible po ang function ng mind natin. Ngayon, makikita mo lang po na gusto kong kumain o gusto kong pumunta ng sine o gusto kong bisitahin ng kaibigan ko, malalaman mo lang po yun kapag ipinakikita na sa aking katawan. So, kaya po, yung function ng mind na yon na mag-decide o magpasya kung ano gagawin niya, hindi po natin makikita hanggat hindi inalalarawan o isinasagawa ng ating katawan. Kaya po, hindi mo makikita, as nasabi nila, espiritu yun o kaluluwa. Yun po ay maling paliwanag. Ang pangatlo po, yung mind po natin, ito po nagre-responde doon sa emotion natin. Okay? Doon po sa emotion natin, nagre-responde ang utak natin. Ngayon, kung malungkot ka, hindi nila makikita kung malungkot ka hanggat hindi nila nakikita na inilalarawan sa iyong katawan o nakikita sa iyong kilos. Hindi po ba? Ang isang tao po nakakapagtago, hindi mo malalaman kung siya ay malungkot o hindi. Pero ang isang tao po, pag nakita mo siya ay nakalugmok, siya ay hindi masaya, ang mukha niya ay hapis na hapis, doon mo lang masasabi na yung taong yon ay malungkot pagkat naapektuhan na siya ng kanyang emosyon. Ngayon, yung emotion po natin hindi nakikita. Yung katugunan sa emotion natin, hindi po nakikita yon. Kaya sapagkat hindi nakikita, ginagawa nilang soul, ginagamit nila ang salitang soul, ginagamit nila ang salitang espiritu. Pero wala naman pong talagang soul o espiritu na sinasabi ang Diyos. Kung minsan po masasabi ng Diyos na ang soul and spirit, pero ang manunulat po, pero hindi po yun ang tinutukoy na ang isang soul o spirit ay isang bagay. Hindi po bagay ang soul, hindi rin po bagay ang espiritu. Brother Bert, bakit ganun? Nung namatay ang lola ko, nakita ko. At saka, may gumagalaw. Yung po sinasabi nating multo. Ang tao po pag namatay, patay. Yung po ang sabi sa Bible Pag namatay, ang tao po ay nandoon sa lupa, wala siyang ginagawa, maghihintay siya sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya po walang nagmumulto. Pero Brother Bert, totoo, nakita ko ang lola ko. Okay, kung may nakita ka, ang multo po, sabihin ko sa inyo, ito po ay masamang espiritu. Pagpalagay natin na nakita mo, pagpalagay natin na totoo yun, at totoo yun, ngunit hindi yun ang lola mo. Yun po ay anyo ng mga demonyo o ni Satanas o ng masasamang espiritu na may kapangyarihan mo sila na magbigay anyo kung ano ang gusto nilang anyo na gawin sa kanilang sarili. Ngunit hindi yun ang lola mo. Maniwala po kayo, wala pong multo. Kung meron pong multo kang makikita, yun po ay mga demonyo, yun po ay mga masasamang espiritu, kaya itataboy mo sila at sabi mo sa kanila, umalis ka dito sa pangalan ni Jesus, para po sila umalis at lumayas at hindi manatili doon sa iyong tahanan. Alright, so ngayon po masasabi natin na ang kaisipan po natin, ang mind po natin, ay may mga kapasidad o may mga kakayahang gumawa at ang ginagawa niya, hindi po natin nakikita, kaya doon sa ginagawa ng ating utak po, ginagamit nila ang salitang soul at saka espiritu. Maliwanag po ba? Kung meron kayo ibang katanungan, isulat nyo lang po dyan at ipadala nyo sa akin o pag-usapan ninyo ng inyong moderator. Kaya dito po, ano ba talaga ang espiritu at ang kaluluwa? Ito po ang mga katanungan natin doon sa mga taong naniniwala na meron pang kaluluwa na pinasok sa ating katawan at meron pang espiritu na pinasok sa ating katawan. Ito po ang mga katanungan natin. What do they do? Ano ginagawa nila? Ewan ko po kung may masasabi kayo. Ano po ginagawa ng espiritu at kaluluwa kung meron man doon sa ating katawan? Ako, hindi ko po alam Ang alam ko lang po, ang tinutukoy na espiritu at kaluluwa ay yung utak ko. Yung ginagawa ng utak ko,
yung po ang kaluluwa o espiritu, sapagkat ang kaluluwa po at espiritu, hindi po natin nakikita yan. Yung nasa mind ko, hindi nyo rin po nakikita Pero may nagagawa po ang aking utak. Nakakagawa po itong mag-decide, nakakagawang mag-isip, at nakakaroon po ng emosyon. Ngunit, hindi mo makikita yon hanggat hindi ipinahahayag, hanggat hindi inalalarawan, at hanggang hindi ginagawa ng aking katawan. Kaya yun po ang kadahilanan sa nakikita ko na ginagamit ang salitang soul, kaluluwa o espiritu. Ngayon po, yung kaluluwa po ba at saka espiritu, may utak po ba yon? May brain ba yon? Kung may utak po yun at may brain, pumasok sa katawan ko, di bali tatlo na nag-iisip. Kung may utak ang kaluluwa, may utak ang espiritu, at may utak ako, di tatlo na kami dito sa loob ng aking katawan. Ganun po ba ang ibig sabihin niyan? Sa totoo po, mali pong turo yan. Wala pong espiritu o kaluluwa na mayroong utak na pumasok sa ating katawan. Ito pa po ang katanungan. Did God put them into the body? Kung totoo po, totoo lang po. At hindi po totoo. Pero kung totoo po na mayroong pinasok sa katawan natin na kaluluwa at espiritu, kailang ginawa ng Diyos yun at kailang sinabi ng Diyos at saan natin makikita? Ang totoo po, wala tayong makikita na isinulat na pinasukan tayo ng espiritu at pinasukan tayo ng kaluluwa. Wala pong sinabi diyan sa Bible. At yung mga iba pong nakikita nyo na pinasukan, yung po pag-aaralan natin, iba pong topic yun, pag-aaralan po natin yan. Okay, ngayon dito po, where do they go at death? Okay, kung namatay na ako, saan ngayon pupunta yung kaluluwa ko? Saan pupunta ang espiritu ko? Ano ba yun? Magkapit-bahay ba yun? Magkapatid ba yun? Or what? So yun po, mga tanong pong magagandang tanong yun na hindi nila masagot. Dahil wala pong kasagutan sapagkat ang kaluluwa po at ang espiritu ay mga katagalang. Ito lang po ay mga salita na ginagamit na patungkol po doon sa ginagawa ng ating kaisipan. Naintindihan niyo po ba ako? Isulat po ninyo ang tanong. Okay, dito po sinasabi, do they have a body? Paano po? Ang pangalawang tanong po, meron ba silang katawan? Espiritu o kaluluwa? O hindi nila masagot na walang katawan. Ang sabi po nila, kailangan yung katawan ko. So, ang sinasabi natin dito, kung wala ako, wala din sila. Ganun po ba? Kaya nakakalito po ang mga turo ng mga ibang teacher ng Bible po at ang mga ibang pinuno ng simbahan, ng iba't ibang denomination, doon sa parte ng soul tsaka spirit. Uulitin ko po, ang espiritu pong sinasabi nila at kaluluwa ay yung pong nagagawa ng ating kaisipan at sapagkat ang kaisipan po natin, ang nagagawa niya ay hindi nakikita, kaya po sinasabi nilang espiritu o kaluluwa. Can they exist without a body? Okay, kung wala na po ang katawan ko, yung po bang kaluluwa at saka espiritu, sila po ba ay pwedeng mag-exist? Sila po ba ay pwedeng mabuhay nang walang katawan? Yan po simpleng tanong lang ay hindi nila masagot sapagkat ang kaluluwa po at ang espiritu, ito po ay bunga lang o gawain ng ating pag-iisip. Yung po ay salita lang at wala po talagang aktwal na kaluluwa o espiritu o being na kaluluwa o espiritu. Alright? Who will go to heaven or hell? Ayan, isang tanong po yan. Alright? Tatlo kami. Kung sila ay may utak, halimbawa, ang kaluluwa po ay may utak, ang espiritu ay may utak ako. Kung ako nagkamali, sila po ba nagkamali din? Yung pagkakamali ko po ba, pagkakamali din ng espiritong nakapasok sa akin? O kaluluwang nakapasok sa akin? Ngayon, kung ako lang ang nagkasala, ako lang nagkamali, sino ang pupunta sa amin tatlo doon sa langit o doon sa impyerno? Hindi po, kaya po, ang katanungan po ay hindi mo matatanong sapagkat wala pong totoo dun sa tinuturo nila hinggil sa espiritu at kaluluwa. Okay, can they be destroyed? Ito po sinasabi, can they be destroyed?
Actually po naman, wala ka namang i-destroy eh. Kung may i-destroy ang Diyos, yung pong buong katauhan mo. Sinabi po ni Lord, may sinabi siya doon po sa New Testament, sinabi niya, huwag kang matakot doon sa makakasira ng iyong katawan. Ngunit matakot ka doon sa makakasira sa iyong katawan at kaluluwa. Okay? Now, kung titignan po natin yan, hindi po ibig sabihin nun na yung kaluluwa mo, na yung katawan mo ay may pinasok na kaluluwa o espiritu. Ang sinasabi lang po ng Diyos, matakot ka, huwag kang matakot doon sa masisira lang ang katawan mo o ano man ang gagawing sakit sa katawan mo. Matakot ka doon sa Diyos na pwede niyang sirain o wasakin ang buo mong buhay. Yung po sinasabi doon, yung buong buhay mo, yung buong pagkatao mo. Pero hindi po na nasabi na soul doon, na ang ibig sabihin nun ay meron tayong kaluluwa. Ang ibig lang pong sabihin, pag pinagsama po ang mind, body, and soul, ang sinasabi po doon ay buong pagkatao natin. Yung buong pong pagkatao natin, yun po ang sinasabi doon, na pag hindi natin siya tinanggap, tayo po ay mawawasak, tayo po ay madidestroy, tayo po ay mawawala. Wala po tayong magiging kabuluhan sa kanyang kaharian. Malinaw po ba? Isulat po ninyo ang inyong tanong. Ngayon po, ito pa isa. Where did they come from? Saan ba nanggaling ang espiritu? Saan ba nanggaling ang kaluluwa? Nakasulat po ba sa Bible kung saan sila nanggaling? Ang totoo po, walang sinasabi kung saan nanggaling ang espiritu. Ang espiritu po ng tao, ang tinutukoy lang po niyan ay ang kanyang pag-iisip. Dito naman po, dito po, the mind of God. So dito po, paliliwanag natin na ang Diyos po ay may kaisipan. Pagkat ang Diyos po ay matalino, ang karunungan niya ay hindi natin masasakop, ang karunungan niya ay hindi mahigitan, ang karunungan niya ay walang hanggan. So may isip ang Diyos. Tayo po nilikha sa kanyang anyo. Kaya tayo po ay may isip din. Sapagkat yung sa kaisipan natin, doon tayo pwedeng manalangin sa kanya. Pwede tayong gumawa kung ano gustong gawin natin. Kaya sabi po ng Diyos, babaguhin niya ang ating pag-iisip. Kaya pagka tayo ay pinanganak na muli, mababago na ang ating pag-iisip. Hindi na isip na makamundo, kundi isip na makadiyos, isip na makalangit. Yun po ang ibig sabihin doon. Kaya dito, mind of the Lord, makikita natin yan. Ang Holy Spirit din po, merong mind of the Holy Spirit, dun po sa Romans 8:27. At meron din pong mind ang ating Panginoong Jesucristo. Mababasa po natin yan sa 1 Corinto 2:16. Iyan po ang sinasabi diyan. Pero ang utak po, ulitin ko, ang utak po ng tao ay dinisign. Hindi po ba napag-aralan natin, dinisign po ito para magkaroon tayo ng communication, magkaroon po tayo ng abilidad o kakayahan na makapag-usap sa ating Panginoon Diyos at makilala natin siya. At ang hayop po ay walang ganyang kakayahan. Kaya dito po sinasabi, love God with all of your heart, soul, and mind. Paano mamamahal ng unang-una? Paano mamamahal mo ang Diyos ng puso mo? Ano po ba ang function ng heart natin? Nakakapag-isip po ba ang puso? May utak ba ang puso? Wala po. Ang trabaho po o gawa ng puso ay mag-pump. Mag-pump siya ng blood para ang buong katawan natin ay mapasukan ng dugo at ng hangin. Ang dugo po ang nagdadala ng hangin. Kaya dito po sinasabi dito, mahalin mo, pag sinabi po dito, mahalin mo ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at mind. Ang ibig pong sabihin, yung buong pagkatao mo. Mahalin mo ang Diyos, buong pagkatao mo. Kaya yun lang po ay expression. Yun ay salita lang na para sabihin sa Diyos na kung mamahalin mo siya, kailangan mahalin mo siya ng buo mong buhay, buo mong pagkatao. Yun po ang ibig sabihin nun. Dito po sinasabi, seek the Lord with all of your heart and soul. Sana po napapunta yung mind dyan. Hindi naman nag-iisip ang soul. Sabi natin, wala namang utak yan. Ang heart wala naman din eh. Pagkat ang heart po ay nagpapump ng blood. So, nasa na po yung mind dyan. So, dito po, maski wala ang mind, pag sinabi pong heart and soul, ito po ay tumutukoy sa buo nating pagkatao, sa buo nating buhay.
Yan po ang sinasabi diyan na mahalin natin ang Diyos. Dito po sa pangatlo, love the Lord with all of your heart, soul, strength, and mind. O dito po naman, nawala naman yung spirit dito. So heart, soul, nadagdagan po, meron pang strength, meron pang mind. Dito po, meron ng mind. So, ang ibig pong sabihin din dito ay buong buhay mo, lahat po ng pag-iisip mo, buo mong pagkatao, mahalin mo ang Diyos. Kaya pag nagkasasama po yung soul, spirit, and mind, and heart, ang ibig pong sabihin ay buong pagkatao natin. Buong pagkatao po natin, buong buhay po natin, mahalin natin ang Diyos. And you will seek me and find me when you search for me with all of your heart. O ngayon, wala na po yung kaluluwa dito. Heart na lang ang natira. Wala na rin po yung mind. O so ano po ibig sabihin yan? Kaya po, instead na mind ang ginagamit dito, isang ginagamit nila ang salitang heart o puso. Sapagkat ang puso po, ito po ang central nervous system ng ating katawan. Pag hindi na po umandar ang puso mo, patay na tayo. Kaya di po sinasabi na ang buhay mo ay nandoon sa puso mo. Kaya mahalin natin ang Diyos ng ating buong buhay, ng ating buong kaisipan, ng ating lahat-lahat. Amen po ba? Isulat po ninyo ang inyong tanong. Dito po naman, sinasabi ulit dito na God designed the human mind to love Him, worship Him, and to communicate with Him. Dito po sinasabi na ang gagamitin ng Diyos gagamitin ng tao para mag-contact natin ng Panginoon Diyos, hindi po yung kaluluwa natin, hindi po yung espiritu natin ang gagamitin natin paraan para mag-contact natin o magkaroon tayo ng relationship sa Diyos, yung pong isip natin, yung pong mind natin. Pakinggan po natin sinasabi sa kanyang aklat, for who has known the mind of the Lord, or who has become His counselor? Dito po sinasabi na ang Diyos natin ay may isip. Sa Roman po sinasabi dito, He who knows searches the hearts, knows what the mind of the Spirit. So, ang Espiritu po ay mayroong isip din. Sa Corinthians po, for who has known the mind of the Lord, that He may instruct him, but we have the mind of Christ. So, dito po sinasabi about sa kaisipan ng ating Panginoon Diyos na yung po ang dapat na maging kaisipan natin kung ano ang kaisipan ng ating Panginoong Jesucristo. Malinaw po ba? Isulat po ninyo ang inyong mga tanong. Dito po, the mind, soul, and spirit, ulitin ko ulit, ito po minsan nagkakapalit-palit ng paggamit. Minsan dapat gamitin ng mind, hindi nila ginagamit. Ang ginagamit nila either heart, spirit, soul. Kaya po yun ang nangyayari. Pero ang soul and spirit po, ito ay mga katagalang. Ito ay mga salita lang para ma-express po yung gusto nilang sabihin na mas maganda. Okay? Pero ang mind po, ulitin ko po ulit sa inyo, ang isipan po natin ang nagko-communicate sa Diyos, hindi po ang espiritu natin, hindi po ang kaluluwa natin. At kung masabi po, ang espiritu at kaluluwa sa isang talata, yun po ay tumutukoy sa ating pag-iisip. Kaya po dito uli, i-review po natin, ang ating pong mind o utak po may kakayahan na mag-analyze, sumuri, may kakayahan na magpasya, at may kakayahang magresponde doon sa feelings o emotion natin o damdamin natin. Kaya, hindi po natin kailangan ang kaluluwa at ang espiritu. Tayo po ay kumpleto. Kumpleto po tayo bilang tao. Kung ako po ay patay na at nakita nyo ang aking katawan, hindi po ako yun. Maaring yung katawan ko, kapareho ng nakikita nyo nung buhay pa ako. Pero yung katawan ko po na patay, hindi po ako yun. Sino po ako? Ako ngayon na buhay. Ako si Alberto na buhay. Hindi po yung patay na. Yung patay po mga siguro, isang buwan lang po, hindi nyo na makikilala yung katawan ko. Alabok na po yun Kaya po tayong buhay, tayo po ang kaluluwang sinasabi nila na kaluluwa at espiritu. Pero wala pong espiritu o kaluluwa sa loob ng katawan ko. Ako po ay tao, kumpleto po ako na may utak at may katawan. Kaya di po makikita po natin dito
na with your brain, mind produces the functions of soul and spirit. Kaya lahat po ng ginagawa ng soul and spirit, yun po ay ginagawa ng ating kaisipan. Yun lang po, nagpapalit-palit sila ng gamit, either ng mind o ng soul o ng spirit. Nakita po natin, love, sa isang talata po sinabi, love the Lord your God with all of your heart, with all of your strength, with all of your mind. Yung isa naman po, with all your spirit, etc., etc. Pero yung po, nagkakapalit-palit sila ng paggamit, pero yung po, ang soul and spirit ay salita lang. There is no invisible things called soul and spirit. They are the function of your mind. So, yung pong mga gawain ng pinasabi nilang gawain ng ating isipan, minsan, binibigyan nila ng kataga na soul and spirit. Okay po ba yon? Sulat po ninyo ang inyong tanong. Okay, your mind is the one being renewed. Okay, ang binabago po ng Diyos ay hindi ang espiritu natin. Hindi ang kaluluwa natin. Ang binabago po niya ay yung kaisipan natin. Basahin po natin. Narito po ang nakasulat sa Romans 12:2. And do not be conformed to this world, but that be transformed by the renewing of your mind. Nasabi po dito, huwag kang tumulad na mamuhay dito sa mundo, kundi ikaw ay dapat mabago sa pagbabago ng iyong kaisipan. By the renewing of your mind, that you may prove what is that which is good and acceptable and perfect will of God. Sabi po, nang mapatunayan mo ang mabuti at katanggap-tanggap sa ating Panginoong Diyos. Kaya po, ang mababago po sa atin, hindi kaluluwa, hindi espiritu, kundi ang ating kaisipan. Ayan po sinasabi niya. Kaya remember po, your mind is equal to soul and spirit. Pabago-bago lang po ang gamit nila. When you are filled with the Holy Spirit po, hindi naman po pumasok ang Espiritu sa katawan mo, kundi hinayaan mo ang Espiritu Santo na kontrolin ng iyong mind. Paano makokontrol ng mind? Paano makokontrol ng banal na Espiritu ang iyong kaisipan? Sa pagbabasa mo ng salita ng Diyos, doon mahuhugasan ng iyong kaisipan, at pag malinis ng iyong kaisipan, doon mo malalaman at maaalaman at maaalala ang mga turo ng ating Panginoong Jesucristo sa tulong ng ating mahal, banal na Espiritu. Ganun po yun. Okay, so creation of man, tingnan po natin ito. I-review lang po natin ito. Ito po isang material part, saka immaterial po. As nasabi po dyan, physical body and life-giving breath. At pagka pinagsama po yung dalawang yan, hininga ng Diyos at ang lupa po, ikaw ay magiging living soul, ikaw ay magiging human being. Okay, tingnan po natin ito. So, your mind glorifies God. Yan po sinasabi uulitin lang natin po dito, that you may be with one mind and one mouth. Glorify the God and Father of our Lord Jesus Christ. So, nandito po ang mind. Sa susunod pong talata, makikita din po natin dito, nandito po ang heart. Kaya napapalitan po ang word na mind doon sa heart. Nasabi po dito, abundance of the heart. Pero hindi naman po nag-iisip ang puso. Ang nag-iisip po ay ang utak natin. Kaya ang heart po dito, ang ibig po sabihin niya, ang tinutukoy po niyan ay ang ating kaisipan. Dito po sa Mark, sinasabi din dito, from within, out of the heart. Yun po sinasabi dito, out of the heart of men proceed evil thoughts. Paano po panggagalingan ng kasamaan ng aking puso? Hindi naman nag-iisip yan. So actually po dito, ang tinutukoy dito, pagdating sa heart, yung pong mind mo din. Pero instead na mind, ang ginagamit nila ang puso. Para pong poetry. So binibigyan nila ng konting indayog yung ibig sabihin o pinagaganda nila ang ibig sabihin ng salita. Alright, so dito, the mind occupies central part in your spiritual development. Kaya po sa spiritual natin, wala pong kinalaman ng espiritu, wala pong kinalaman ng kaluluwa, yan po ay mga katagalang. Lahat po ng bagay na spiritual ay nagmumula, ay nagagaling po sa ating kaisipan. Maliwanag po yan. Nandiyan po makikita natin lahat. Okay? Kaya tingnan po naman ito.
Dito, the mind occupies central part in spiritual development po. So, mind uli, lahat po ng hinggil sa espiritu po, ito po ay nanggagaling sa ating kaisipan. Kaya yan po, mababasa po natin diyan, lahat po yan ay tinutukoy ang ating kaisipan at hindi po ang puso natin, hindi po ang kaluluwa natin na wala naman tayo at hindi po ang espiritu. Ito po, the mind is involved in understanding Lord's will. Yung pong para po natin maintindihan kung ano ang kalooban ng Diyos, hindi po natin kailangan, hindi po ginagawa yun ng kaluluwa. Hindi po ginagawa yun ng espiritu. Hindi rin po ginagawa ng puso yun. Yung po ang pag-intindi po sa Diyos, ang kanyang kalooban, yung po ay ginagawa ng ating kaisipan. Kung tayo po ay ang kaisipan po natin ay mababago at magiging makadiyos. Yun po ang ginagawa ng ating kaisipan at hindi po yun ang ginagawa ng kaluluwa o espiritu. Yun po yun. Kaya sinasabi dito, the mind is involved in loving the Lord. Jesus said to him, you shall love the Lord with all of your heart. Again, with all of your soul and with all of your mind. Pero ibig po sabihin yan, yung buong katauhan natin, yung buong buhay natin, lahat ng lakas natin, yung buong pagkatao natin, mahalin natin ang Diyos. Kaya yun po ang ibig sabihin, pag pinagsama-sama ang mind, heart, soul, spirit. Naintindihan niyo po ba ako? Isulat po ninyo ang inyong tanong. Ganun din po ang sinasabi diyan. So, dito po, ang tao po ay nagsasangkap o binubuo ng mind, body, and spirit. Tatlo din po, mind, body, and spirit. Hindi po mind, spirit, and soul. Yung spirit po dito, hindi po yung espiritu dito na sinasabi ng mga nagtuturo. Ang espiritu pong tinutukoy ko dito ay yung hininga ng Diyos. Kaya tayo po ay binubuo ng mind, ng isip natin, ng utak natin, ng katawan natin, sapagkat kung ano po sinasabi ng utak natin, ginagawa po ng ating katawan, at yung espiritu po, yun naman ang nagbibigay buhay sa ating katawan. At ang nagbibigay na buhay na yon ay galing sa ating hininga ng ating Panginoong Hesukristo. Okay, kaya po dito, spirit po, ganoon din. Ito po, napag-aralan natin, yan po ang ginagawa ng kaisipan natin. Pero tinatawag po nilang spirit. Either spirit or kaluluwa, ang nagkakaiba-iba po sila, nagkakapalit-palit sila, pero ang tinutukoy po ng salita ng Diyos ay ang ating kaisipan. Alright, yan, thinking, remembering, nandiyan po. Ang mababasa natin, sinabi po doon ni spirit, pero ang tinutukoy po dyan ay mind. Dito po sinasabi in remembrance, mind lang po makakagawa niyan dahil hindi naman po maaalala ng ating puso at hindi naman maaalala ng ating espiritu o ng kaluluwa. Pagkat ang kaluluwa ay espiritu po, ulitin ko, ito ay mga katagalan. Ito po ay mga salita lang na tumutukoy doon sa gawa ng ating kaisipan. Grief po, yan, yung kalungkutan, ganyan din po. Okay, they were a grief of mind. Mind po, discomfort po. Spirit na naman, mind po ang tinutukoy dyan. Dito po, pagiging humility, spirit po, mind din po ang ginagamit yan. Dito po sa jealousy, emotion po, sinasabing spirit, pero nasa utak lang po ang pagsiselos, hindi po ba? Ang puso ba nagsiselos? May pakiramdam po ba ang puso? Wala naman eh. Kaya kung mayroong pagsiselos ang isang tao, ito po ay nanggagaling sa kanyang kaisipan at hindi po sa kanyang puso, although ang salita ginagamit po ang puso. Okay, ganun din po sa pride, sa pangmamalaki, sa utak din po nang gagaling yan. Sinasabi po dito, spirit, haughty spirit, pero yung po tumutukoy sa kaisipan ng tao. Repentance po, ganun din, sinasabi contrite heart, pero ang ibig po sabihin nun ay ang mind natin. Mind po ang ibig sabihin niyan. Sa sympathy po, yan po sinasabi din, my soul, tingnan niyo po dito, nasabi, have I not wept? Yan, dahil nalulungkot po siya for him who was in trouble, has not my soul? Wala naman pong soul eh. Kaya sinasabi ito, has not my mind? Sa kaisipan ko ay nalungkot din para sa may hirap. So yun po ang ibig sabihin niya. Sa totoo po,
O hindi po wala pong nakasulat sa Bible na soul na ito ay isang bagay na pumasok sa ating katawan o maging ang espiritu po na pumasok sa ating katawan. Ito pong pagkalungkot o pagkawalang pag-asa, sinasabi ko, "Oh my soul." Sabi to, "Why are you cast down, oh my soul?" Pero ang tinutukoy po diyan ay yung kaisipan natin. Bakit ka malungkot? O aking kaisipan. Soul po ang ginagamit diyan. Ganun din po sa bitterness, soul po dito, pero ang tinutukoy po dito ay ang ating kaisipan. Dito po, ang pagkagalit po, hate, makikita po dito, who are hated by David's soul. Who are hated by David's soul? Ulitin ko po, hindi po soul ang ibig sabihin diyan, o ang tinutukoy po niyan ay ang isip ng tao na mayroong pagkagalit. The whole person po, yung sinasabi, "Then those who are gladly receive His word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them." So dito po sinasabi dito, ito po yung panahon ni Peter po, nung panahon na ni Peter, nung bumaba po mahal na Espiritu Santo, siya po ay nagsalita at tinanggap po ng maraming tao, 30,000 kaluluwa. Ayan po sinasabi dito. Totoo po ba yung 30 kaluluwa? Bakit kaluluwa? Nakikita nila yun, di po ba? Pero ang soul po dito, ang tumutukoy po dito, mga tao. Mga tao naman. Kaya iba-iba po ang paggamit ng soul, ng spirit, ng heart, pero karaniwan po niya tinutukoy ang kaisipan. Alright? So, dito po sinasabi na ang mind po sinasabi din pong heart. Ulit-ulit po nating nakita yan, heart dito, pero tinutukoy po ang mind. Dito po, for out of heart. Pero wala naman pong maglalabas na masama sa puso, kundi sa kaisipan po doon lumalabas ang mga malalaswang pag-iisip, ang pagpatay ng tao, ang adulteries po o fornications, ang pakikiapid sa ibang asawa, ang pagnanakaw, false witness, saka mga paglabag sa kautusan ng Diyos. Doon po yun sa mind, hindi po sa heart. Pero heart po ang ginagamit. Ang patukoy po sa ating kaisipan. Dito po makikita natin na yung emotion po, it loves. So, ang puso po sinasabi nagmamahal. Kaya po kung nakita ko po na nung kapanahunan ko po na pinasabi na ang puso ko, may manliligaw sa inyo, nanliligaw sa inyo, mahal na mahal ka ng puso ko. Hindi po yun. Actually po, hindi po tama yun. Hindi puso po ang nagmamahal, kundi sa kaisipan natin, pero sinasabi natin ang puso para ito po ay magandang pakinggan lang. Pero ang tunay pong sinasabi doon sa kaisipan mo, kaya mo na mahal ang isang tao. Ito po, sabi, nagagalad, natutuwa. Sabi dito, it strengthens my heart. Pero mind po, ang katuwaan po, sinasabi dito, ay nagbibigay ng kalakasan sa puso. Pero ang tinutukoy po niyan ay yung iyong kaisipan. Kapag yung kaisipan ay masigla at natutuwa, ang buong katawan mo po ay aayon dun sa katuwaan ng iyong iniisip mula sa iyong kaisipan. Ito po, pwede rin malungkot. Ang puso po hindi nalulungkot, pero ang kaisipan po natin ay nalulungkot o mayroong pagkalungkot, at yung pagkalungkot pong yun ay ipinakikita sa ating katawan. So, center of emotional life, may mga desire po tayo o kagustuhan, kaya sinasabi po natin dito, desires of your heart. Pero actually, yung patungkol po yan sa mind ulit. Dito po, my heart was grieved. Yan po, I was vexed in my mind. So, ang heart po dito, patungkol uli sa mind. Dito po, it can be hardened. Sinabi po dito, pero so that there was relief, He hardened his heart. O ang heart po uli doon, yung hand. Kung natigas niya po yung puso niya, baka mamatay na yung pero. Hindi po kailangan patigasin ang puso. Pag matigas ang puso, patay ka doon. Dahil hindi na ito magpa-function, hindi na ito gagawa. Pero tinutukoy po doon ay yung kaisipan. Dito po uli, emotional life po dito, makikita natin, puso na naman dito. Ang ibig pong sabihin dyan ay mind dito. Dito po, puso sinasabi, ang tinutukoy po dyan ay ang kaisipan natin. Okay, so marami po tayo dito mga verses. Ito po, mga righteousness po dito, heart uli, pero mind po tinutukoy dyan.
heart dito, mind po tinutukoy dyan, heart dito, mind din po ang tinutukoy dyan. So, lahat po makikita natin na tumutukoy lahat sa ating kaisipan. Dito po makikita natin na sinasabi din yung mind po ay conscience. Conscience din po yung mind natin. Kaya sinabi dito, then Paul, looking earnestly at the council, said, men and brethren, I have lived in all good conscience. Pero ang tinutukoy niya po dyan ay mind. Ano ba ang konsyensya? Ang konsyensya po ay function ng mind yun. Kung ano, kung guilty ka o hindi ka guilty, nandun po sa kaisipan natin yan. Alright? Kaya yan po ang ginagamit. Ito po, heart again. Pero ang tukoy po niyan ay ang ating kaisipan. Dito po naman, mind, so-called conscience. Nandito na naman po, heart po, pero mind na naman. Heart, mind na naman. Ito po, conscience, pero mind din po ang tinutukoy doon. Napakarami pong verses, napakarami po na ginapagamit nila na ang tinutukoy nila ay ang ating kaisipan. Dito po ulit, conscience, makita natin yan, conscience, mind. Conscience, mind po ang ibig sabihin yan. Conscience po, mind din. Kaya nandyan po lahat. Makikita natin, napakarami pong verses. Ngayon, ang mind po ay tinatawag ding flesh. Yung mind tinatawag din pong flesh. Okay, kaya dito sinasabi nila, yung flesh po, for the flesh lust against the spirit. Sapagkat ang kaisipan po ay again o kontra laban sa espiritu. So sinasabi po dito na ang flesh, ang ibig sabihin niyan, yung way of thinking. Way of thinking. So ang flesh po ay tumutukoy din sa kaisipan. Ang kaisipang hindi makadiyos, yun po ang sinasabi niya. So kung ano ang way of thinking mo o gawin mong pag-iisip, yun ang sinasabi nilang flesh. Kung makamundo ang pag-iisip mo. Kaya dito po sa Colossians, ganun din ang sinasabi, fleshly mind. Nakita niyo po ba dyan? Fleshly mind. So mind na naman. Fleshly po dahil yun po ang way of thinking mo, yun ang kaugalian ng iyong pag-iisip na hindi makadiyos, kaya fleshly mind ang tawag doon. Okay, so ang mind po tinatawag na flesh, ayan po makikita rin natin dyan ulit, letter D po yan, inuulit lang yung iba, mind po, flesh dyan, flesh. So ang flesh po is your way of thinking. Hindi po yung flesh natin sa katawan, hindi po yung balat natin o laman ng katawan natin, kundi ang flesh po dyan ay tumutukoy doon sa ugali nating pag-iisip na makamundo. Okay, so ito po, ang mind po, tinatawag ding will, kung ano ang kagustuhan mo. Kaya instead naman ang sinasabi din po doon, will ang ginagamit, I will. Pero ang tumutukoy po doon, yung function po o gawain ng iyong pag-iisip. Ganun din po dito, will, mind po ang sinasabi dyan. Ngayon, soul and spirit. Tignan po natin ito. So, the soul or living soul, or the living spirit is you. Ikaw po na buhay. Ikaw ang living soul na sinasabi ng Diyos, na may buong pag-iisip, may katawan, at mayroong karunungan na dapat mong malaman o gawin. Meron kang ability o kakayahan na mag-analyze, magsuri-suri, at magbigay ng pasya, at meron kang kakayahan din na mag-respond o mag-responde doon sa iyong pakiramdam, sa iyong feelings, doon sa mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay mo. When the life-giving breath or Spirit of God, dead, your body is only dust. Tulad po nang sabi ko, kung patay na ang isang tao, hindi siya yun. Ang tao pong sinasabi ay yung buhay. Pag namatay ang tao, wala na po siya. Siya po ay wala na. Ang katawan niya nakikita mo, putik po yun eh. Mga isang buwan lang, hindi mo na makikilala yun. Pero for the meantime, nakikita natin. 3 araw, 1 linggo, makikita mo pa ang anyo niya. Pero pagkatapos po na, wala na, magiging putik na yun. Magiging abo na yun. Kaya hindi siya yun. Hindi ikaw yun. Ang tunay na ikaw, yung buhay ka. May isip, may pananalita, at nakagagawa. Kung patay po, hindi ka na. Wala ka na. Kaya ito po, pag-uusapan natin uli. Ito po ang katangian ng ating Panginoong Diyos. So nakita po natin lahat yan. Napag-usapan na po natin. Siya ulitin po natin para hindi natin makalimutan. Siya po ay eternal sapagkat siya ay walang pinagmulan.
at walang hangganan. Siya po ay sovereign sapagkat siya po ay makapangyarihan sa lahat ng lugar at sa lahat ng bagay. Siya po ay omnipotent, siya po ay napakalakas sa kanyang kapangyarihan, lahat po ay magagawa niya. Siya po ay omnipresent, siya po ay naroroon kahit saan sa langit, sa lupa o kahit saan man lugar. Siya po ay omniscient, siya po ay may karunungan, alam niya po lahat ang nakaraan, kasalukuyan, kinabukasan. Siya po ay holy, ang kanya pong kapurihan ay malinis, hindi po siya nagkakasala at hindi po siya nagkakamali. Ang Diyos po natin ay righteous, siya po ay makatarungan sa lahat ng kanyang bagay, sa lahat ng kanyang mga desisyon. Ang Diyos po natin ay katotohanan, siya po ang tunay na katotohanan. Sinabi po ng ating Panginoong Jesucristo na siya ay ang buhay at ang daan at ang katotohanan. Ang Diyos po natin ay love, siya po ay nagmamahal sa atin. Pinakita niya po ang kanyang pagmamahal ng kanyang ipadala, ang kanyang anak na ating Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin at para bayaran ang kaparusahan ng ating mga kasalanan. Siya po ay immutable, hindi po siya nagbabago. Ang kanya pong nature o katutubo ay ganun din. Ang kanya pong plano ay ganun din. Ang layunin niya po ay hindi nagbabago, na tayo po ay kanyang mailigtas. Yan po ang tunay na katangian ng ating Diyos. So, ano po ba ang paniwala niyo sa Diyos natin? Ang Diyos po natin ay makapangyarihan. May kapangyarihan po siya laban sa kasalanan at sa kamatayan. May kapangyarihan siya laban sa sakit at sa mga diseases po, yung mga sakit po. May kapangyarihan po siya laban sa kalikasan. Ito po, nakokontrol niya, nauutusan niya ang ulan, ang hangin, ang dagat po. At meron po siyang authority laban kay Satan at sa kanyang mga demonyo. Ang sovereignty niya po ay ang kapangyarihan niya po ay nandoon at sinasakop po ang langit at lupa at lahat ng lugar sa buong creation. Siya po ang ating creator at sustainer of all creation, at dahil sa kanya pong kapangyarihan, nananatili po lahat ng kanyang nilikha. Ang kanya pong personality, siya po ay mapagmahal, siya po ay mapag-alaga, inaalagaan niya po tayo. Siya po ay provider, lahat po ng kailangan natin ay binibigay niya, at siya po ang ating tagapagtanggol. Siya din po ang ating manggagamot at siya po ang ating tagapagligtas. Siya po ay tunay na matapat at totoo sa atin, at lahat ng sinabi niya sa kanyang banal na aklat po ay tunay at totoo at hindi siya nagbabago. Kaya marami pong salamat at tayo po muna ay magdasal bago natin pakinggan ang ating worship team. Tayo po ay tumayo lahat, yung pong hindi makatayo, manatili po kayo nakaupo, at tayo po ay magbigay ng panandaling pasasalamat natin sa sandali pong ito. Magpasalamat po tayo sa mga karunungang ating natutuhan sa ating mahal na Diyos. Lord, maraming salamat po sa panahong ito na ibinigay mo sa amin nang kami po ay tuloy-tuloy na matutuhan ang mga karunungang yaman po na ipinagkaloob mo sa amin. Tunay Diyos na may mga bagay na hindi kami namin maintindihan. May mga bagay po na marahil ang kasagutan po ay doon na lamang namin malalaman kapag ikaw ay aming natagpuan, kapag ikaw po ay nakita namin at nakasama namin diyan sa iyong kaharian. Ngunit sa lahat po ng oras, Ama, sumaamin ka sa amin. Kami po ay may kahinaan, kaya tulungan mo po kami, Lord, bigyan mo po kami ng kalakasan, at bigyan mo po kami ng karunungan. Nang sa gayon po, Lord, paulit-ulit namin sinasabi, nang kami po ay lumago at maging kapaki-pakinabang para iyong gamitin ayon sa iyong kalwalhatian. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Sana
Hallelujah.